O yung sacrifice daw. Oh. And in your opinion, yung sacrifice, is it worth it? Oh, yung sakripisyo daw po ni Robin Padilla, kung worth it daw po. Wala pa naman tayo nakikita ng ano nito, sakripisyo para sa bayan eh. Kundi po yung ano, sa Senado, chitcha. Oh, magbuhak ng bag ng Vice Presidente, palakad-lakad doon sa ano, the Netherlands. At sakripisyo yan ha, para sa mga Duterte. Hindi ho namin nakikita na sakripisyo yan para sa bansang Pilipinas. Di ba? Hindi ho namin nakikita yung pagpunta ni... Baka, parang naiisip pa namin, Sir, nagiging pabigat ba sa bayan kasi sumusweldo bilang isang senador pero wala ka doon sa Senado, nandiyan ka, o palakad-lakad ka, buhat-buhat ang bag. Anong sakripisyo doon? Sabi ni Ma'am Aba, yung sacrifice ni Mariel, daming binentang bag para may pangkampanya ka. O. Di ba? Pakinggan natin ano sasagot ni Robin Padilla dito. And in your opinion, yung sacrifice, is it worth it? Yung sacrifice na ginagawa niyo po. Para sa bayan? No. Oy, walang para sa bayan, sir. No? Pwede pa para sa mga Duterte. Yun, maiintindihan pa namin. Pero para sa bayan, hanggang ngayon, wala pa. Yung isang bill na gusto mong maipasa, anti-dynasty, ikaw mismo, sumasalungat ka dun. Di ba? Ganito po ang istorya niyan, mga kababayan. Ayoko ho na nagsasabi dito, nagsasalita ng walang ebidensya o walang sapat na ano. Siguro mga bandang kalagitnaan po ng 2024, si Robin Padilla po ay may binapasang bill. Anti-dynasty daw po, no? Ito po 'yon, kumbaga isang linggo ito eh. Isang linggo bago magsabi si Inday Sara Duterte na 3 Duterte yung tatakbo sa Senado. Anti-dynasty bill Tapos nung pagkasabi ni Inday Sara Duterte, mga kababayan, 3 Duterte ang tatakbo sa Senado. Kumbaga, testing the water. Ano ang magiging reaksyon ng sambayan ng Pilipino pag sinabi ko tong 3 Duterte ang tatakbo? Oh, wala. Negatibo ang reaksyon ng mamamayang Pilipino. Kaya hindi natuloy. Biruin mo siya, ang sabi niya, okay po yan. No? At least, madami pong kakampi sa Senado. Samantalang yung ipinapasa nila o gusto niya ipasang bill, anti-dynasty mga kababayan. Ano yun? Lokohan, kaya naisip ko, sabi ko, si Robin Padilla kaya talaga ang humuhulma o tumatala o sumusulat o nag-iisip nitong mga batas na gusto niyang mangyari? O may tagasulat lang, may tagatala lang? Kasi yung nakasulat doon sa papel, yun yung kinokontra o yun yung kontra ni Robin Padilla sa mga kilos niya. O di ba? Ano yung sakripisyo para sa bayan, o sir? Kaya ayoko na. Ayaw na. Hindi na, bakit po hindi na worth it? Ayaw na! Pagod na! O di ba? Ayaw na, kaya ayoko na. Pagod na. Isang mabilisan. And in your opinion, yung sacrifice, is it worth it? Yung sacrifice na ginagawa niyo po. Para sa bayan? No. And Kaya ayoko na. hindi na, bakit po hindi na worth it? Wala pang ginagawa, ayaw na. Di ba? Wala pa tayong nakikita, ayaw na, pagod na agad. Ano yun? Ayaw naman magbago ng Pilipino. Pero ngayon po hindi kayo nabubuhayan ng loob. When you Nabubuhayan ako ng loob. ganito Iuwi karami natin. yung Hindi, magkaiba kasi yun eh. ng pamilya ng mga Pilipino. Itong mga kababayan natin nandito kasi meron tayong Bring Home PRRD. Bring him home. Okay. Mas maingay. Oy, Binoy, mas maingay yung isinisigaw na bring him home, Roque, kesa doon sa bring home PRRD. O, di ba? Okay. Pagdating dun sa Bring Home PRRD, buhay ako. Oh. Ang aking puso, ang aking kaluluwa, ang aking utak, talagang nagdiriwang yan. Pero naiintindihan mo ba na malabo nang makalabas yan? Na yung mga pagtitipon ninyo dyan sa labas ng ICC, walang bilang yan. Diba? Naiintindihan nyo po ba yon, Senator Robin Padilla? Na yung mga padasal po
Na ayoko na lang ipakita. Magtatawa na naman kayo pag pinakita ko yung padasal nila eh. Yung mga padasal-padasal ho nila, mga kababayan, wala pong bilang yun. Wala ngang audience impact, mga bossing. Hindi bilang ang audience impact. Di ba? Pero pagdating sa sasabihin mo sa 8 taon. Sabi nga, 8 taon. Minimum na pwedeng matapos yung investigasyon, yung pagliliti sa dating Pangulong Duterte. Biruin nyo nga, nag-hearing. Kailan yun? Nung mga last month? Pagkatapos, kailan ang susunod na hearing? September ulit? Yun yung asikasuhin ninyo. Dahil nauubusan kayo ng oras. Di ba, mga kababayan? Pag ang dating Pangulong Duterte namatay sa loob ng dahig, namatay sa ICC, hindi po kasalanan ng mamamayang Pilipino yun. O hindi po kasalanan ng ICC yun. Kasalanan yun nitong mga ito. Dahil bakit to? Kung ano-ano yung mga pinaggagawa Rally. Fokusan nyo. Mag-request kayo. Sumulat kayo. Yung mga lawyer nyo, matatalino, mag-request kayo. Baka pwede po, na magkaroon ng mabilisang trial. Yun pong imbis na, total, nakikita po namin, kada isang trial, 1.5 oras po lang ang tinatagal. Yung Pangulo naman po namin, dating Pangulo, kaya po niyan umabot ng 5 oras po sa paglilitis. Sa Senado nga po, inahamon niya, 9 na oras pa di ba? Ang sabihin ninyo, request po sana kami, yung 3 trial, pagsamasamahin, kahit umabot ng 8 oras, kasi yung Pangulo namin, sabi niya, okay at kaya niya. Di ba? So at least, 3 yung napagsama-sama sa isa. Tapos, yung isa, 6 na buwan ng pagitan. Mag-request kayo. Baka naman po pwede. Gawin natin itong kahit 1 buwan o 2 buwan na lang po ang pagitan. Ano ba ang mga reason nyo? Ano ba ang dahilan nyo? Bakit nyo inire-request to? Kung sakali po na acquitted yung aming kliyente, mai-enjoy pa din niya ang kanyang buhay. Dahil yung kanyang edad ngayon, 80 anyos na. Kung mapatunayan na siya'y walang sala, ang haba po ng 8 taon para sa kanya. Posible! Papagbigyan yan! Di ba? Banat ni Panelo, pag namatay si dating Pangulong Duterte doon sa loob ng ICC, magkakagulo ang bayan. Kasalanan niyo yan kung saan kayo pumopokus. Di ba? Kung ano-ano yung pinopokusan ninyo. Kagaya niyan, hindi naman kailangan at alam nyo sa sarili ninyo na yung patayo-tayo dyan sa labas ng ICC walang maitutulong. Di ba? Sabi ni Ma'am Aba na naman, kaya parang pasyon, parang magdamagan. Di tapos ang hearing. Di ba? Wala Yung ginagawa ho nila, mga kababayan, malayo po doon sa solusyon ng kanilang problema. kung gusto nating magbago, hindi natin gusto magbago. Naglolokohan na lang tayo sa Pilipinas. At kagaya ng pagboto namin sa iyo. Yun ang parang lokohan, mga kababayan. Pagkatapos natin mailuklok si Robin Padilla, na-realize natin, putik na yan, para akong loko-loko, binoto ko to. Di ba? Yun ang naglolokohan. Anyway,